Hey mga lods, magandang araw sa inyo. Lalo na sa mga nanay dyan ha. So, most probably, kung naging nanay ka, na-experience mo maging ate. Kahit na wala kang kapatid, kahit na bunso ka, most probably naranasan mo maging ate sa kaklase mo, sa komunidad, di ba? O sa mga kaibigan mo. So sa mga kuya dyan, sa mga tatay, makinig lang kayo kasi baka makarelate din kayo eh. Kaya ko sinasabi sa inyo to, kasi di ba yung kanta ni Eli Buendia ngayon na ate, sobrang nagugustuhan ko. So sa mga hindi pa nakakarinig pwede nyo puntahan yung ano niya, okay? Pakinggan nyo. So itong kanta niya na to mga lods, medyo parang nababayas ako dito kasi ang tagal kong hindi nakita yung nanay ko for 30 years. After ko siya makita, hinanap ko naman sa kanya si Ate Yongju. Pinsan ko yun in Korea. Kasi siya yung madalas kong kasama. Even yung nanay ko nagtataka bakit ko nga daw ba laging hinahanap si Ate Yongju sa kanya nung nagkita kami. Sabi ko, tingnan mo yung mga pictures na pinapakita mo sa akin. 50% kasama ko si Ate Yongju. Doon niya na-realize kung gaano kalaki yung impact ni Ate Yongju sa akin. So ngayon, naalala ko rin si Ate Yonsuri. Yung si Ate Yonsuri naman, tsaka si Ate Yongju, sila yung totoong magkapatid. Mas matanda si Ate Yonsuri. Siya yung nag-aalaga sa amin dalawa. Paliliguan, pakakainin, patutulugin. Pagkatapos, hayaan niya na kami maglaro. Okay? So mas madalas kong kasama talaga si Ate Yongju. So dahil doon mga lods, etong kanta na to, marami akong naalala na mga memories namin ni Ate Yongju in Korea. Kaya nagiging paborito ko to. Pagkatapos, si Mrs., siya yung ate ng angkan pala nila. So kaya medyo parang nagugustuhan namin. Sa angkan nila, siya yung pinakamatandang ate sa lahat ng magpipinsan. Pagkatapos, yung bunso kong lalaki, kaya kayong mga lalaki, most probably, pwede kayong makarelate dito. Nagiging paborito niya to at nagugustuhan niya to para sa ate niya. Parang dinededicate niya doon sa may panganay kong anak. Biruin nyo, ganun kabata, 6 years old, 7 years old, naiisip na nila to, di ba? So, ito yung kanta kasi mga lods, yung first two lines, paririnig ko sa inyo. And then, gawan natin ng konting imagination, okay? Unang dalawang chords pa lang, no? Nakaka-relax, no? Oh, di ba? Sarap. Ate, merong hawak-hawak na bilog na bote. Malamang nautusan kang magpadede ng kapatid, di ba? Bakit urong-sulong parang pahinante? Duyan or stroller ang naisip ko dyan. Susumikap sa buhay na may dangal sa ngalan ng ama't ina. Hindi pa pwedeng magwala. Saka na muna ang saya. Nautusan to ng magulang na bantayan yung kapatid, di ba? Wala ka magawa, di ka pwedeng magwala. Tapos nakikita mo yung mga kalaro mo, naglalaro na, ikaw nagbabantay ng kapatid. Kaya siguro, di ba? Saka na muna ang saya. So most probably, kung naging ate ka, although kahit naman kuya, pero most probably yan madalas sa mga ate, di ba? Na-experience mo tong ganito. Actually, ang dami pang magandang lyrics dito. Ang ganda ng pagkakatugma, rhyming words nga. Ang galing ni Eli Buendia. Pagkatapos yung chords pa, di ba? Di ba? Sobrang nakaka-relax. Sa ngalan ng ama't ina. Dito ako pinaka naganda na chords eh. Saka na muna ang saya. So mga lods, kung gusto nyo marinig yung buong kanta at gusto nyo lagyan ng sariling meaning para sa inyo yan, pwede nyo pakinggan, puntahan nyo. And then kung namimiss nyo yung mga ate nyo, kung nari hindi ka ate, pwede nyo isend sa kanila yung kanta na yan, ha? Yun lang mga lods, sana nag-enjoy tayo sa konting kwentuhan natin na to. And I miss you Ate Yongju, and of course, I miss you Oma. Thank you!